Ilang linggo na ang nakalipas mula nang ibenta ko ang aking katawan kay Ma'am Macy. Naging masyado akong desperada dahil kaluluwa ko ang pinagkanulo ko upang may pambayad kami sa perang yon. Pagkatapos na yon, kailangan kong tanggapin na nangyari sa akin ang bagay na yon. Tulad ng pinangako sa akin ni Ma'am Macy, walang alam ang lalaking pinag-alayan ko ng aking sarili. Mas maganda na yon dahil ayaw kong magulo ang buhay ko, ang buhay namin ng itay ko. Pero ang pinagtataka ko lang ay kung saan kinuha ni itay ang pinambayad kay attorney ng araw ding iyon. Malaking katanungan sa aking isipan ang bagay na yon. Lagi ko din napapansin kay itay ang laging umaalis na dati hindi naman niya ginagawa. Pero ayaw ko naman pag-isipan ng hindi maganda ang aking ama dahil baka may trabaho lamang itong pinupuntahan. Huminga ako ng malalim at pagkatapos ay tumayo na ako upang maligo. Araw ngayon ng linggo at walang pasok sa mall. Pupunta ako ngayon sa simbahan at maglalakad-lakad na din kahit paano mabawasan ang iniisip ko. Muli akong napabuntong hininga ng sumagi sa isip ko ang kaibigan kong si Tyrone. Kapag ganitong walang pasok sa trabaho, siya palagi ang kasama ko. Pero ngayon, wala na ito. Nagtatampo ako sa kanya dahil hindi man lang siya nagpaalam bago ito umalis. Kumusta na kaya siya? Simula na makauwi kami galing sa syudad, iyon na din ang huli kong makita ito. Napansin ko napakaseryoso niya ng araw na yun at hindi umiimik. Pero pinagpalagay ko ang pagod lang ito sa biyahe. Pero iba na pala. Hindi nagtagal ay natapos na din ako maligo. Agad din ako nagbihis, isang fitted na jeans at pinarisan ko na malaking t-shirt ang napili kong isuot. Pagkatapos ay naglagay ako ng kaunting pulbo at lip tint sa aking labi. At saka dinampot ang aking wallet at cellphone na bigay ni Ma'am Macy. Ayaw ko nga sana itong tanggapin noon pero ang sabi niya, kailangan ko daw ito para sa aking trabaho. Nang una, hindi ko talaga tinanggap pero ang sabi ni Ma'am Macy, itapon ko na lang daw. Pero napakasayang kapag ginawa ko yun. Kaya mas pinili kong gamitin na lang kaysa itapon. Ang ganda pa naman at mamahalin pa. Pagkatapos ay lumabas na ako sa aking silid. Paglabas ko ng pinto ng aking silid, naubutan ko si itay na nagkakape habang abala ito sa pagkukulikot sa kanyang phone. Parang may katext ito or what. Tumikhim muna ako bago ako nagsalita upang magpaalam dito. Itay, sisimba lang po ako. Paalam ko sa aking itay kaya lumingon dito sa akin. Sige anak, mag-iingat ka. Tipid niyang sagot. Nagmano muna ako bago ko tuluyang lumabas sa aming bahay. Pagkalabas ko, agad naman ako nakakita ng tricycle at agad akong sumakay upang magpahatid sa simbahan. Agad din ako nagbayad sa driver na makarating ako sa harap ng simbahan. Halos mapuno na ito na makarating ako. Naupo ako sa gitna dahil iyon na lamang ang bakante. Nakinig lamang ako sa sermon ng pari. Ilang oras lang ay natapos din ang simba. Nagsilabasan na din ang mga taong katulad ko nagsimba. Marahas mo na ako nagpahinga at tumayo na din upang maglakad-lakad. Wala naman akong gagawin sa bahay. Kailangan kong i-relax ang aking sarili, lalo na aking isipan. Sa daming pagsubok ang dumating sa buhay namin, ngayon lang ako nakagawa na mag-relax na katulad nito. Naupo ako sa isang upuan na semento habang pinapanood ko mga bata naglalaro kasama ang mga magulang ng mga ito. Ang gandang pagmasdan. Parang wala silang kinahaharap na problema. Hindi tulad ko. Nilibot na aking paningin ang buong plaza, ngunit parang gusto kong magsisi sa ginawa kong yun. Dahil para akong nasaktan sa aking nakikita. Nasaktan para sa aking inang yumao. Ang akala ko pa naman, si inay lang ang una at huling mamahalin ni itay pero sa akin nakikita ngayon ay parang iba na. Masayang nakikipaglaro si itay sa maliliit na batang babae at may kasamang babae. Sa tansya ko sa edad nito ay nasa 40s na ang ginang. Gusto ko man silang lapitan upang tanungin kung sino ang mga kasama niya pero naunahan ako ng takot. Baka pagalitan lamang ako ni itay. Hindi pa ako nakikita ng aking ama dahil nakatagilid dito. Pero ang babae ay nakaharap sa akin. Kakausapin ko na lamang ito kapag nasa bahay na. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ngayon. May pumatak na luha sa aking mata pero agad ko iyon pinahid. Tumayo na ako upang umalis. Bago ako tuluyang makalayo sa lugar na yon, ay muli akong lumingon sa mga ito. Kung totoo man ang hinala ko, siguro ay tatanggapin ko na lamang ito. Wala naman ako magagawa. Kahit sabihin kong hindi ako pumapayag na magkaroon ng pangalawang pamilya ang aking ama. Sumakay ako ng tricycle upang magpahatid sa aming bahay. Pagdating ko sa aming bahay, dumiretso ako sa aking silid. Matutulog na lamang ako. Maaga pa naman. Hindi naglaon, agad akong tinangay ng kadiliman. Nagising na lamang ako sa katok sa labas ng aking silid.
Uminat mo na ako bago ako bumangon. Pagbukas ko ng pinto, si Itay ang nabungaran ko. Nakangiti siya sa akin. Naalala kong galing din pala siya sa plaza kaya masaya ito. Kakain na anak ko. Pagyaya sa akin ni Itay. Tumango ako dito pero napansin ko ang suot ni Itay. Parang galing ito sa bukid at hindi sa plaza. Ang bilis naman niya makapagbihis. Sumunod ako sa kusina upang kumain. Hapon na pala. Hindi ko namamalayan ng oras. Ganun na lang ba kasarap ang aking tulog dahil hindi ko namalayan ng oras? Pagdating sa kusina, agad akong kumuha ng sapat kong pagkain hanggang sa magsimula na akong sumubo. Napatingin ako sa aking ama habang kumakain. Moreno si Itay pero ang nakita ko kanina sa plaza ay medyo maputi. Kahit ang gupit na buhok ni Itay at sa nakita ko kanina ay iba, napakunot ang noo ko sa isipang yon. Anong ibig sabihin nito? May sasabihin ka ba, Leia? Tanong sa akin ni Itay habang sa pagkain nito nakatingin. Tumikhim muna ako bago ako sumagot. Pumunta ka ba kanina sa plaza, Itay? Tanong ko. Nakita ko ang makahulog ang tingin sa akin ni Itay. Sa bukid ako galing anak. At bakit naman ako pupunta ng plaza? Sagot ng aking Itay. Pero sino yung nakita ko kanina sa plaza at kamukhang kamukha talaga ni Itay? Itay? May kapatid ka po ba? Tanong ko sa aking ama kaya napatigil ito sa pagsubo. Bakit mo naman natanong ang bagay na yan, Leia? Ninguya ko muna ang pagkain na nasa aking bibig at saka ako nagsalita. Kasi po Itay, akala ko ikaw yung nakita ko kanina sa plaza. Kaya po tinanong kita kung pumunta ka ng plaza po. Tanong ko sa aking ama. Nadinig ko na pabuntong hininga ito. Nakita mo na pala siya. Mahinang saad ni Itay. Po? Sino po siya? Tanong ko. Ang tito Michael mo. Kakambal ko. Napanganga ako sa sinabi ni Itay. May kakambal si Itay pero paano mangyari yon? Wala kang nabanggit sa amin ni Inay noon. Ani ko, tumitig sa akin si Itay at seryoso. Tapusin mo muna ang pagkain mo. Mamaya ko nalang sasabihin sa'yo. Sagot na lamang sa akin ni Itay. Sinunod ko ang utos niya sa akin. Nang matapos kaming kumain ay nagpresenta ako maghugas sa aming ginamit. Nang matapos ako maghugas ay saka naman ako lumabas ng kusina. Nadatnan ko nakaupo si Itay sa upuan ng kawayan. Alam kong hinihintay ako nito. Naupo ako sa harap nitong upuan. Gusto mo bang malaman ng totoo, anak? Tumango ako. May kakambal ako. At si tito mo, Michael. Ang lalaking gustong ipakasal ang lola mo sa inay mo noon. Pero dahil mas nauna ako nakilala ng iyong ina. At ako ang mahal niya. Sobrang nagalit sa amin ng tito Michael mo. At sinabing inagaw ko sa kanyang iyong ina kaya hanggang ngayon, galit pa din siya sa akin. Mabuti na lang hindi ka lumapit sa kanya anak ko. Kung nangyari man yun baka nasaktan ka niya. Hindi ko yun mapapalampas kapag ginawa sa'yo ng kapatid kong yun. Pahayag ni Itay. Hindi po Itay, pero nagulat lang po ako sa akin nakita. Akala ko po kayong lalaki nakita ko sa plaza kanina. Ani ko. Madami pa ako nalaman sa nakaraan nila. Kaya kami naghihirap ngayon ay dahil sa gawa pala ng kakambal ni Itay. Hanggang sa magpaalam na si Itay dahil may gagawin pa daw ito. Tumayo na ako upang maglinis. Kailangan ko lang matulog dahil maaga pa ako bukas. Kinaumagahan, naghahanda na ako ng aking pagpasok sa trabaho. Nang makita ko maayos na ang aking sarili sa salamin, ay tumayo na ako pero biglang nagdilim ang aking paningin at parang umiikot din ang aking silid. Bumalik ako sa aking pagkakaupo sa papag upang pakiramdaman ang aking sarili. Siguro ay nabigla lang ang aking mata sa aking pagtayo, kaya ganito na lang ang aking nararamdaman. Pinalipas ko ang ilang minuto. Nang alam kong maayos na ang aking pakiramdam, ay sinubukan kong tumayo. Nagtagumpay naman ako, kaya dinampot ko ang aking bag pagkatapos ay lumabas na ako sa aking silid. Hindi ko na nadatnan si Itay sa labas. Siguro ay nasa bukid na ito. Agad kong pinara ang tricycle na paparating. Pagkatapos ay agad akong sumakay upang magpahatid sa aking trabaho. Hindi nagtagal ay nakarating na din ako. Ginawa ko muna ang araw-araw naming ginagawa. Abala kaming lahat dahil araw ngayon ng Lunes. Madami ang mamimili. Tumayo na ako upang ayusin ang nagulong display sa labas. Kaso muntik na ako mapaupo sa tiles na may mabangga akong tao dahil bigla na naman nandilim ang aking paningin. Are you blind or tanga ka lang? Galit na wika sa akin ng isang babae na siyang nabangga ko. Sorry po ma'am. Hindi ko po kayo agad nakita. Hinging paumanhin ko dito. Ang sabihin mo, tanga ka lang talaga. Nasa ng manager mo na ipatanggal kita sa trabaho mo dahil hindi mo nagagawang maayos ang trabaho mo.
Pagkadinig ko sa huling sinabi nito ay saka ako nagangat ng tingin. Humingi na ako ng tawad sa'yo, di ba? Hindi ka naman siguro nasaktan. O baka naman masyado ka lang madamdamin, madam. Nanggigigil kong sagot dito. Are you insulting me? Hindi mo ba ako kilala? Turo nito sa kanyang sarili. Tumingin ako dito ng diretsyo. Sexy ito dahil sa nipis ng katawan. Parang hindi na ito kumakain dahil sa kapayatan. Maganda ang babae pero ang ganyang mukha ay hindi mapagkakatiwalaan. Alam ko mapanghusga ito. Pero hindi naman ako papayag na apakapakan na lamang niya ako. Hindi nga. Sino ka ba? Hindi ka naman artista upang kailangan kitang kilalanin. Nakataas na akong sagot. Aba, matapang ka ha? Sino ang pinagmamalaki mo? Isa ka lang namang mababang uri ng babae. At hampas lupa. Galit nitong turan. Huwag mo kaming subukan ng mga mahihirap. Baka isang araw, ikaw naman ang nasa lupa. Kaya magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Akala mo siguro dahil mayaman ka, hindi kita kayang patulan. Paasik kong sagot nito. You! Turo nito sa akin. Huwag mo akong subukan. Nasaan ang manager mo? Galit nitong wika. Anong nangyayari dito? Sulpot na wika ng manager namin. Paano nakapasok dito sa mall na to ang babaeng to? Tanong ng babae sa manager namin. Sa opisina lang po natin pag-usapan na maayos ang problema, ma'am. Anas ni Manager Chris Ann sa babae. Sa una, hindi pumayag ang babae. Pero kalaunan, sumama din ito kay manager. Tinignan naman ako ni Manager Chris Ann ng masama. Parang pinapahiwatig nito na paghandaan ko ang mangyayari. Napakamot na lamang ako sa aking batok. Kahit ako, hindi ko din alam bakit sumagot-sagot ng ganoon sa babae. Bigla na lang uminit ang ulo ko. Ang tapang mo kanina, Frenny ah. Sinagot-sagot mo talaga siya? Ani sa akin ni Laika na makalapit ito sa aking tabi. Nagulat din ako. Hindi ako pala sagot pero kanina. Bigla na lang nag-init ang bungo ko. Sagot ko dito. Ayos lang yun, Frenny. Masyadong mayabang ang babaeng yun. Hayaan mo. Tutulungan kita kay Manager Chris Ann kung bakit nasagot mo ang babae. Anas sa akin ng kaibigan ko. Hindi na ako muling nagsalita at sumunod na lamang ako sa dalawang babaeng pumasok sa opisina. Pagdating sa harap ng opisina ni Manager Chris Ann, huminga muna ako na malalim pagkatapos ay pumasok ako sa loob. Nakita kong prenteng nakaupo ang babaeng habang hawak ang cellphone nito. Akala ko hindi ka nasusunod, Miss Leia Lynn. Paasik na wika ni Manager Chris Ann. Tumungo ako. Pasensya na po, ma'am. Ani ko na lamang. Ilang sandali lang ay puro nga masasakit na salita na dinig ko sa babae. Kung tutuusin, hindi ko naman talaga sinasadya na babangga ito. Pero ano pa nga ba ang magagawa ko? A customer always right. Humingi na lamang ako ng pasensya sa babae kaysa ang mawalan ako ng trabaho. Next time, Miss Leia Lynn, makiusap ka na lang sa mga customer. Huwag mo nang sagot-sagutin. Tignan mo ang nangyari. Galit na wika ni Manager Chris Ann na kami na lang ang natira sa opisina nito. Hindi ako sumagot. Sige, pwede ka nang lumabas at bumalik sa trabaho. Anas sa akin ni Manager Chris Ann kaya lumabas na ako. Magkakasunod ako na pabuntong hininga. Oh, anong nangyari sa pag-uusap ninyo sa loob? Tanong sa akin ni Laika na makabalik ako sa pwesto namin. Ilang oras ang lumipas, oras na ng uwian. Naghahanda na ako ng aking pag-uwi pero napalingon ako dahil may tumawag sa aking pangalan. Leia Lynn Martinez? Is that you? Sigaw ng babaeng papalapit sa aking kinatatayuan. Napakunot ang noo ko dahil hindi ko kilala ang babae. Hindi mo ba ako natatandaan? Wika ng babae na makalapit ito sa aking pwesto. Umiling ako. Sa bagay, isang gabi lang naman tayo nagkita. Ako yung nagbigay sa'yo ng alak. Natatandaan mo ba ako? Napamulagat ako sa kanyang tinuran. Siya ay yung staff na nagbigay ng alak sa akin. Pero anong ginagawa niya dito? By the way, dito ka ba nagtatrabaho? Tanong niya sa akin. Tumango ako. Sa kanya din pala ako nagtatrabaho. Aniya. Napakunot ang noo ko. Nagtatanong ang mga mata ko nakatingin sa babaeng kaharap ko. Naagad naman niyang nakuha ang ibig kong sabihin na siyang ikinatawa nito. Hindi mo ba alam na kay Mr. Alejandro Fortin ang mall na to? Pati ang coffee shop din nakatabi lang nitong mall. Sa kanya din. Pahayag nito. Oo, alam kong siya ang may-ari nito. Pero bakit mo naman binabanggit? Ani ko. Hindi mo ba alam ang balita? Umiling ako. Sinasabi ko na nga ba hindi mo alam.
Si Mr. Alejandro ang nakasama mo ng gabing yon. Hindi mo ba alam na hindi natuloy ang kasal nila ng fiancé niya dahil sa video nito na nakikipagtsuktsakan at nakikipag-ana-ana sa ibang lalaki? Pahayag nito, hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Magsasalita na sana ako na mapalingon kaming pareho sa kasama kong babae na matumawag sa kanyang pangalan. Ay, mauna na pala ako sa'yo. Nandiyan na pala ang mister ko. Nice to see you again. Paalam nito. Nasundan ko na lang ng tingin ng likod nito kasama ang lalaking tumawag sa kanyang pangalan. Hindi man lang ako nakapagsalita. Huminga ako ng malalim pagkatapos ay binitbit ko na din ang aking bag sa kalumabas. Pagdating sa bahay namin, dumiretso ako sa aking silid upang magpalit ng damit. Muli akong lumabas upang magluto ng hapunan namin. Wala pa kasi si Itay nang dumating ako. Nang matapos na ako ay bumalik ako sa aking silid. Humiga ako sa aking kama dahil pakiramdam ko nangihina ako. Dahil siguro napagod ako sa maghapon, kaya ganito na lamang pakiramdam ko. Pagkatapos ay pinikit ko ang aking mata upang umidlip lang sandali habang hinihintay ko si Itay. Kinaumagahan na ako nagising. Ang sana ay iidlip lang ako kagabi pero inumaga na ako ng gising. Inabot ko ang cellphone sa aking tabi. Napamulagat ako na makita kong lampas 11 na ng umaga. Kaya napabalikwas ako ng bangon pero mali ata ang ginawa ko dahil biglang nandilim ang aking paningin at hilong-hilo ako. Kaya bumalik ulit ako sa aking higaan. Muli akong pumikit pagkatapos ay muli akong nagmulat na mata pero ganun pa din. Anak, gising na, tanghali na. Sigaw sa akin ni Itay sa labas ng pinto. Gising na po ako, Itay. Balik kong sigaw dito. Sinusubukan ko pa ding bumangon pero hilong-hilo talaga ako. Para akong may hangover. Papasok ka ba ngayon sa trabaho mo? Tanong sa akin ni Itay. Hindi po siguro, Itay, medyo masama po kasi ang pakiramdam ko. Sagot ko, dahil totoo naman kasi na masama ang pakiramdam ko. Tinama ko ang aking sarili ko, mainit ako. Pero hindi naman. Kinabahan ako bigla baka may sakit na ako. Ganito kasi ang naramdaman ni Inay noong, hindi pa nito alam na may sakit pala siya. Kaya kailangan ko na din magpatingin sa doktor baka kung ano na ito. Pero paano kung matulad ako kay Inay? Sige, bumangon ka na dyan upang makakain ka na. Para makainom ka na ng gamot. Saad sa akin ni Itay. Opo, Tay. Lalabas na po. Sagot ko. Pagkatapos ay sinubukan ko muling bumangon. Kahit mahilo-hilo ako ay pinilit kong bumangon at saka lumabas sa aking silid. Nagdodoble din ang aking paningin. Ang likod ni Itay na papasok sa kusina ay nagdodoble din. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Bigla na lang nakaramdam ako ng ganito. Nang makarating ako sa kusina ay naupo na ako sa kahoy na upuan. Ayos ka lang ba, anak? May masakit ba sa'yo? Tanong sa akin ni Itay na may pag-aalala. Hindi ako sumagot dahil hapong-hapo ako. Hindi ko din alam kung anong isasagot ko kay Itay. Sige, kumain ka na. Pagkatapos ay magpa-check up tayo. Baka ano na yan? Saad ni Itay. Sinunod ko ang sinabi sa akin ni Itay. Nang matapos akong kumain ay uminom ako ng gamot at saka bumalik sa aking silid upang magpalit ng damit. Kailangan ko nga siguro magpa-check up. Baka kung ano na nga ito. Hindi na ako naligo dahil nanghihina talaga ako. Leia, nakabihis ka na ba? Sigaw ni Itay sa labas ng pinto. Dinampot ko ang aking bag at saka tumayo na ako upang lumabas. Napagbuksan ko si Itay na nag-aalala. Kaya mo bang maglakad? Tanong sa akin ni Itay. Tumango ko dito. Agad kaming sumakay ng tricycle na dumadaan at nagpahatid sa ospital. Agad naman nila akong inasikaso. Kinuhanan ako ng dugo at ihi. Nagulat kaming pareho ni Itay nang sabihin sa amin na sa OB kami dapat pagpatingin dahil iyon daw ang doktor na titingin sa akin. Sa una, nagalit si Itay sa babaeng nurse na nagsabi nun. Pagkatapos naming malaman ang resulta ng test sa akin, hindi na ako inimik ni Itay. Hindi din ako makapaniwala sa aking nalaman. Paano nangyari yon? Pagdating sa bahay, ganun pa din, hindi ako kinakausap ni Itay. Hindi ko alam kung galit ba ito sa akin. Pero alam kong galit siya sa akin kahit hindi man niya sabihin. Sino? Paano nangyari yon? Tanong sa akin ni Itay habang nakapamaywang sa aking harapan. Alam ko nagtitimpi ito ng galit sa akin. Sorry po, Itay. Tangi paghingi ko ng paumanhin sa aking ama. Halos mapaiyak na din ako dahil sa aking kalagayan. Hindi ko din akalain na magbubunga ang isang gabing yun. Kaya pala binigyan ako ni Mamisi ng pills dahil malakas pala ang dugo ng lalaking yun. Sana pala ay sinunod ko ang utos sa akin ito. Pero huli na, may anghel na sa aking tiyan.